To give us the Word of God, let's welcome our beloved church pastor, Pastora Diwani Oliva. Praise God! Hallelujah! Palakpakan natin ang Diyos na buhay! Come on, let us give a clap of praise! 10 segundong palakpak para sa matagumpay na Diyos! Praise God! Hallelujah! Panginoon, dalangin po namin, Lord, na walang lalabas sa lugar na ito na hindi mapagtagumpay. Dinideklara namin ang bukas na langit upang ibaba ang lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak. Ang araw na ito ay araw ng pagtugon sa lahat ng aming mga dasal. At inaangkin po namin, Lord, ang kompletong benepisyo ng krus ng Kalbaryo, bit-bit namin pauwi sa aming tahanan. Sa iyo po ang kapurihan, kalwalatian, karangalan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen! Kamusta po kayo? All you are live, awake, alert, enthusiastic. Dapat po ang mga Kristiyano ay laging buhay para kay Kristo. Amen. Alam nyo, ang kaaway, hindi niya kayang basahin ang ating nasa isipan. Wala siyang kakayanang basahin anong laman ng isip at puso natin. Pero kayang-kaya niyang basahin ang ating mga kilos at galaw. At kadalasan, ayon sa kilos at galaw natin, doon ito kumikilos at sumasalakay. Lalo na sa mga sinasabi ng ating dila. Kapag sinabi nating hindi ko na kaya, magpapakamatay na lang ako. Nasisiraan ako ng loob. Nako, gustong-gusto ng kaaway yon. Sapagkat sa langit at sa impyerno, malaki ang kapangyarihan ng lahat ng ating idideklara. For what you say is what you get. Amen. May kapangyarihan ang dila. Kaya nitong pumatay, sumalanta at kayang magpaligaya. Kaya ang isa sa pinaka sandatang gustong gamitin ng kaaway ay ang iyong salita. Kasi lahat ng bagay sa daigdig ay nilikha sa pamamagitan ng salita. At ang pananampalatay nagmumula sa pakikinig at pakikinig ng kanyang salita. At ang kanyang salita ay nagpapagaling, nagpapalakas, nagpapatatag. Kaya mga kapatid, napakahalaga na kung tayo po'y magsasalita ay laging positibo at laging tama. Nung unang panahon, hindi uso ang mga kasulatan. Di ba, Ate Dali, ng Old Testament? Pati nga humanahan ng lupa eh. Kapag sinabi po ni Abraham kay Lot, hanggang saan anong lupa gusto mo sa bandar nun po? Okay, sa abot ng iyong tanaw, iyon. Palitan lang ng sinelas nung araw, tapos na. Ngayon kailangan kasulatan. Bakit? Kasi ang ginamit ng kaaway, pinasisinungalingan niya ang salita. Kaya ang tanging witness natin, kapag pinasinungalingan ang salita, ay walang iba kundi ang banal na Espiritu ng Diyos. Ako po'y na-born again nung una, kagwapo ng pastor eh. Napakagwapo ng pastor. Alam mo naman tayo, dahil kabataan, mahilig sa pogi kahit walang pera. Mahilig sa pogi kahit di naliligo. Diba? Natatakpan ng ang amoy, basta pogi eh. Natatakpan ng buhay ng nakaraan, basta pogi. Ganun ang pananaw ko nung kabataan eh. Na-attract ako kasi sa isang krusada dito sa plaza, sa May Kawayan, may isang pogi na Amerikanong nagpipreach at may nag-i-interpret. Pentecostal crusade. Pero alam niyo po ba na ginamit ng Diyos ang ganong kaparaanan, yung aking attraction sa pogi, para mas makilala ko ang pinakamahalaga sa lahat na dapat kong kilalanin. Walang iba kundi ang Diyos. Yung edad kong yon sa kabataan ay naisuko ko yung buhay ko sa Panginoon. At nakita ko napakaraming pandarayang ginawa ng kaaway sa buhay ko. Nang akala ko basta marami kang pera, ligtas ka na sa lahat ng sakuna ng buhay. Na masaya at maligaya ka. Na matagumpay ka kapag may pera ka sa bangko. Pag matatag ang pundasyon ng bahay mo. Kapag puro diploma ang nakadikit sa dingding mo. Isang malaking pandaraya, pero totoo naman na dapat na ito'y makamtan natin sa mundong ito. Pero kung doon nakaugpong ang ating pananampalataya, na dapat maraming diplomang nakadikit sa iyong dingding, at marami kang pera sa bangko, at matindi ang pundasyon ng iyong bahay, matatag ka na sa buhay na ito. Sana hindi na namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, at wala nang relihiyong nagbabakbakan para sa kaligtasan ng tao. Pero salamat sapagkat ang pinakamalalim na lungkot ng ating puso, ang pinakamalalim na kahungkagan ng ating buhay, ay masusumpungan lamang kay Jesus na tanging daan, katotohanan at buhay. Walang makaparoroon sa kaligtasang binigay nito, kundi sa pamamagitan ni Kristo rin naman. Palakpakan natin ang Panginoon.
Sobrang ganda ng tema ng buhay natin ngayon sa pag-aaral ng kanyang salita. Naranasan nyo ba na kung kailan kang nagpapakabait, ang daming hamon para maging salbahe ka? Ay, naku, lakas ng emen doon, kumpare ko. Yung ba kung kailan ka nagpapakabait, sabi mo, hindi na ako magbibisyo, libre na sigarilyo ngayon. Dati binibili mo yan, pati alak. Pero ngayon, nung sinabi mo sa Diyos, hindi, magpapakatino na ako, libre na ngayon, wala nang effort. Nakakala mo, oy, blessing. Diba? Hindi kasi lahat ng gusto mo at magpapasaya sa'yo, kalooban ng Diyos. Yung pala, patibong lang ng kaaway. Minsan nilalagyan tayo ng patibong na alam mo ng patibong, nilulundagan mo pa. Bakit? Bahala na. Minsan nakagawian natin ng bahala na ng walang katiyakan. Bakit pupunta ka sa bahala ng walang katiyakan kung mayroong Jesus naman na magbibigay ng katiyakan sa buhay na ito? Hindi tayo nilalang para maging talunan sa mundong ito. Hindi para magmukhang timawa. Hindi para magmukhang kawawa. Idiretso ko pa po ba, Turo? Level 10, diretso ko pa po ba? Mukhang napagan kayo. Topic pa lang ho natin. It's all about an enemy defeating army sa month of August. At ang ating topic, part 2 ng part 1 last Sunday. Sino umaten last Sunday? Yung iba sa online. Part 2. When the battle rages. Palakpakan natin si Lord. Topic pa lang, tumatapang ka na. Kita na ba? Uy, nahuli kayo. Yan, when the battle rages, Psalms 18 verse 21 says, with your help, sabayan niyo po ako, with your help, I can defeat an army. If my God is with me, I can climb over enemy walls. Sa Tagalog po, pinapalakas mo ako laban sa kaaway upang tanggulan nito'y aking maagaw. Ito po'y tinura ng isang mandirigma sa Biblia na kapag binaybay po natin ang kanyang buhay, hindi na siya tinantanan ng laban ng buhay. Mapamilya, mapapagkatawag sa kanya bilang hari, mapapersonal na kahinaan, hindi tinantanan ang laban ng buhay sa isang buhay na ito na kinalugdan din naman ng Diyos. Ang author po nito walang iba kundi si Haring David. Name it, anong laban at tukso na meron siya na di mo nadaanan. Ang isa sa pinakalabanan niya ay ang kanyang pamilya. Nagsipagrebelde ang ilang kanyang mga anak. Biro mo, saan ka nakakitang nadudurog ang puso mo? Yung isang anak mo, ginahasa ang isang anak mo, magkapatid, naggahasaan, nagkaligawan. Sobra na yon. Na yung anak mo ay kinukuha ang iyong posisyon at sinisiraan ka sa mga taong kung saan ay pinaglilingkuran mo, matindi na yon. Kasabay pa nito na kung saan ay inaagaw niya ang karapatan at paghahari ng Diyos sa mga Israelita nang si Goliath ay hinahamon ang mga Israelites. Hindi lamang po iyon, na kung saan ay pinagtangkaan siya ng hari dahil pinagbibintangan siya, dahil naiinggit ito. Sabi mo sa katabi mo, bawal mainggit. Dahil nainggit yung hari, dahil mas magaling at mahusay ito, pinagdiskitahan ang kanyang buhay. Buti na lang may best friend siya. Anak ng hari, walang iba kundi si Jonathan. Ibig sabihin, hindi tayo mawawala ng tamang tao kung may maling tao man na ginagamit ang kaaway. Nandyan po ba kayo? So, sa pagbabaybay po natin sa buhay na ito, wag ho tayong maghalakip-kip at mag-relax kasi sabihin natin tapos na ang laban ng buhay. Ang buhay ay serye ng pakikibaka sa pagtanggap ng biyaya ng Diyos. Hindi matatapos ang laban ng buhay. Laban ng sakit karamdaman, laban ng relasyon, laban sa gobyerno na hindi natin magustuhan ang pamamalakad sa bansang ito. Walang laban na haharapin mo kung kasama mo si Kristo na hindi ka magtatagumpay. Kami po, siguro po sa harapan ng madlang people na nanonood ngayon sa Facebook Live, na libo-libo nanonood at nandito kayo, sa pagtanda mo pala, mapagtatanto mo, isa lang ang gusto mong ipaglaban sa buhay na ito. Laban ng kaligtasan. Nandyan po ba kayo? Sa dami ng nilalaban natin, minsan sa totoo lang, kinulang lang yung sukli. Gusto mo nang ibilanggo. Kulang lang ng 2 piso yung sukli mo, talaga nang gagalaiti ka na. Naloko ka lang, na-scam ka na, hindi pa naman milyon-milyon, pero kung magwala ka na, talaga namang sumasakit na batok mo, kulang na lang umurong ang dila mo, kapalit ng mahabang buhay na meron ka. Ano nga bang pinaglalaban natin sa mundong ito? Minsan napagsalitaan ka lang ng hindi maganda, na i-chismis ka lang, talaga namang kulang na lang magwala ka na,
na hindi mo namamalayan, nagdadala to ng sakit karamdaman sa iyong katawan. Ano nga ba pinaglalaban po natin? Walang laban po na darating sa buhay po natin na hindi naranasan ng Panginoon. At alam niya kung paano ka ilusot at ipanalo sa labang iyan. Lagi lang yun ang sinasabi ko eh. Walang laban sa mundong ito na hindi natin mapagtatagumpayan. Magpakatatag ka lang at tingnan mo ang kayang gawin ng Diyos, maipapanalo mo ang labang meron ka. Hello. Romans chapter 8, verse 31. So what we are going to say about this thing? If God is for us, who is against us? Oh, John 4, verse 4. Little children, you can be certain that you belong to God and have conquered them. For the one who is living in you is far greater than the one who is in the world. Bakit kung kailang nagpapakabait ako? Bakit kung kailang naglilingkod ako? Bakit kung kailang nagpapakabuti ako? Bakit parang ang nabing mga sagabal sa pagpunta ko sa tagumpay? Ganun talaga. Kasi ayaw ng kaaway, ayaw ng demonyo na magtagumpay ka. Ayaw ng demonyong lumakas ang loob mo. Ayaw ng demonyo na maging maganda ang future mo. Ayaw ng kaaway na maging mayaman ka, maging matalino ka, makatapos ka ng pag-aaral, lahat ng mabubuting bagay na mapapapurihan mo ang Diyos, hahadlangan ng kaaway yon. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang pahadlang. Diba? Ba't ganun? Okay na eh, nagpapakaayos na ako. Bakit ayaw akong tantanan ng kaaway? Kasi may nakita na rin ng demonyo, hindi mo nakita eh. Dahil alam ng demonyong magandang plano ng Diyos sa'yo. At hindi kayang kalabanin ng demonyo ang Diyos, kaya ang ginagawa niya, pinakikialaman niya ang buhay mo. Na kapag napakialaman ng kaaway ang buhay mo, masasaktan ang puso ng Diyos, doon nakaganti ng kaaway. Nandyan po ba kayo? Pag sinabi raw pong rages, ito daw po yung uncontrolled. Kapag dumarating na po yung sitwasyon na may mga labanan sa buhay natin na hindi natin kayang kontrolin, paigting ang laban, magtago ka na sa presensya ng Diyos. Naalala ko po yung isang nagkasakit. Sabi niya, pare, tulungan mo naman ako. Hindi ako mapagkatulog. Ilang linggo na. Sabi nung kanyang kumpare, bakit ano ba problema? Kasi sa tuwing mahihimbing natulog ko, nadidinig ko may demonyo sa ilalim ng aking kama. Yung lagutok ng kanyang ngipin. Nagnidingis ang kanyang ngipin, dinig na dinig ko. Umuungol sa galit. Kaya magpapapsychiatrist ako. Sabi niya, pare, libo-libo yung magagastos mo. Hindi ba pwedeng uminom ka ng pampatulog? Ganun din, pare eh. Pag uminom ako ng pampatulog, nagigising ako. Pag nagalaw akong ganyan, bigla nadidinig ko ang mga parang impacto sa ilalim ng aking sa ilalim ng aking kama. Galit na galit, pigil na pigil, nadidinig ko talagang ang kanilang mga bibig ay nagngangalit ang mga ngipin. So nagpa-psychiatrist po. Pagkaraan po ng 3 linggo, nagkita po ulit sila ng kanyang kumpare. Pare, kamusta na? Nakakatulog na ako. Nagpa-psychiatrist ka? Oo, laki nga ng binayad ko eh. O, anong sabi ng psychiatrist? Putulin ko daw yung paan ng kama ko. At i-check ko kung tama pa tornilyo. Yung pala, hindi pala tama tornilyo. At hindi pantay ang kama. Kaya pala lumalagiglit kapag ako'y nagagalaw, kala ko demonyo sa ilalim ng kama. Ilan ho sa atin ang dinadaya ng kaaway? Ilan sa atin na mas gusto nating paniwalaan ito, pero may mas tamang dapat kang paniwalaan dahil alam mo na kapag pinaniwalaan mo to, masasaktan ka. Sabi ng Bible, the truth shall set you free. Walang pagtatamang minsang hindi ka masasaktan o masusugatan. Pero tandaan mo kapag inilagay ka sa tama at nasugatan at nasaktan ka man, ang katumbas at kasunod nito ay Diyos na nagpapala at buhay na maayos at walang hanggan. Di ba? Mostly sa akin ho, 35 years na akong pastor, 34 years, bihira po yung nagsumbong sa akin na isinumbong niya sarili niya. Magpapa-counsel po ako, pastora. Alam niyo po, ganun. Walang bihira eh. Kaya ho natatandaan ko yung nagpa-counsel sa akin ng pastora, isusumbong ko po sarili ko. Ipanalangin niyo po ako. Kasi ho, talagang siniraan ko tong taong to eh. Kasi naiinggit ako. Pastora, pag-pray niyo po ako kasi po talagang sumobra galit ko dito eh. Hindi ako binayaran ng utang, kaya ho, sinira ko siya sa Facebook. Sumobra po inis ko. Hindi. Susumbong no, alam niyo, pastora, kaya ko lang nagawa yun. Sagad na sa buto, galit ko. Kinanti niya personal kong buhay. Wala naman akong ginagawa sa kanya.
Sa harapan ng Diyos, pag tinimbang ang lahat ng kasalanan ng tao, pare-pareho lang po eh. At ang kasalanan yan na habang inaalagaan natin at patuloy na itinatago, yan ang gagamitin ng kaaway para maging talunan ka. Uulitin ko yung sinabi ko last Sunday. Hindi ho sapat na kilala po natin ang ating kaaway. Dapat po alam natin kung nasaan ang ating kaaway. Hindi rin po sapat kung kilala at nasaan ang ating kaaway. Pangatlo, dapat alam mo ang sandata mo sa iyong kaaway. Hindi pwedeng susugod ka at alam mo nandun ang kaaway, pero ang dala mo lamang ay bato, pero ang dala na kalaban mo ay granada. Kaya higit kailanman, masusing pag-aaral ang ginagawa ng mga mandirigma, ng mga sundalo. At tayo bilang anak ng Diyos ay tinaguri ang sundalo ng Diyos na walang inuurungang laban, nagpapakatatag, nagpapatuloy sa kabila ng anumang mga pagsubok sa buhay. Our mindset, it should be that a Christian is Christian all the time and that we will not back down from our conviction. Ang Kristiyano, Kristiyano. Sa anumang oras at panahon ng buhay niya at anuman ang nararanasan, hindi natin inaatrasan ang katotohanan. The war will continue. Anumang laban ng buhay nagpapatuloy. At darating ang panahon at araw ng pinaka-great leader natin. Gano man katindi ang pagsubok, anumang panahon meron ito, ito'y susundan ng pagtatapos at mabuting tagumpay na galing sa ating Diyos na buhay. And to continually with a raging battle, we need the strength of God's Spirit, the inspiration of God's Word, and the accountability of God's people. Doon po iikot ang ating pag-aaral. 3 puntos lang po bago kayo mainip. Number 1, the power and the strength of God's Spirit. Si David, malinaw po sa kanya na yung kalaban niya, si Goliath, hamak ang 10 hanggang 100 doble ang lakas at lawak ng kaalaman nito sa pagdirigma, sa pagharap sa digmaan, kesa sa kanya. Alam niya yun. Ang alam lang naman niya, mag-alaga ng hayop eh. Hindi siya bihasang makipagdigma. At hindi pa siya nakakakita ng ganung katagal at ganung kalaking digmaan sa buong buhay niya. I know it. Kasi binasi ko lang sa Biblia na siya'y laging nasa gubat, nasa pastulan. Kaya nagulat pa siya na minsan na hindi ito nagkataon lang, blessing in disguise, nang siya ipatawag ng kanyang ama at magdala ng tinapay at keso para sa labanang nagaganap dahil ang kanyang mga kapatid hindi na umuwi. Wala na rin namang magawa, tinititigan na lang ang laban habang sila'y tinatalo at kinukutya. Sino rito nanood na lang ng laban? Pinanood niya na lang ang problema at pagsubok habang lumalaki ang problema sa kanilang tahanan. Nagkipit balikat at sinabing, titigil din yan, mananawa din yan. Pero sad to say, lalong lumala dahil wala kang ginawa. So ano ginawa ni David? Dinala niya ang keso, dinala niya ang tinapay, at nung makita niya, grabe na pala tong labanang ito. Ilang araw na, ilang gabi na, tinatalo ang bansang Israel at iniinsulto ang ating bayan. Eh hindi naman tuli ang kalaban nyo? Di ba sabi sa Bible? Ang tapang mo, di ka naman tuli. Uncircumcised Philistine. Ang nakita niya lang dito, hindi yung laki ng kalaban. Ang nakita niya ay ang laki na kayang gawin ng Diyos. Come on, Christian. Huwag natin pakatitigan ang laki ng problema ang kinakaharap mo, ang laki ng gastos at wala kang panglaban dito, ang laki ng sakit karamdaman, ang laki ng kagulumianan, ang laki ng problema na hinaharap mo. May malaking Diyos na pangtapat yan. Kukunti mo, amen. Amen po ba kayo dyan? FB Live. Baka pwedeng mag-response kayo dyan. Amen. Mag-type kayo ng amen dyan. We need that power and the strength of God's Spirit. Even though those struggles are hard and real, Christ is victorious. Everybody say, Christ is victorious. And we have the strength that comes from the Spirit and the resources that God has given us in the Lord Jesus Christ. Sabi ng 2 Timothy chapter 1, be strong. Sabi mo sa katabi mo, be strong. Let's go, hallelujah. Masan yung iba, okay lang na nagpapakyut ka bilang strong, okay lang. Kasi minsan naglalakas-lakasan na lang tayo. Okay yon, kesa naman masyado mong binabandera ang kainaan mo. Di ba? Be strong. Magpakatatag po tayo dahil hindi lahat ng laban ng buhay mo. Ito, paborito ko ho ito eh. Nung si Kat ho, ang unang, hindi ko alam kung si Kat o si Kai, palagay ko si Kai, ang unang bunot ng ngipin po niyan.
Doon pa ho sa mall. Di ba sa mall meron ng dentista? Takot na takot, makakita lang ng karayom yan. Takot na siya. So, hindi ko alam kung sino sa kanila. Basta ang ginawa ko, ginoyo ko. Pasyal tayo SM. Naku, tuwan-tuwa. May dentista doon. Kakatswaba ko na yung dentista doon. Tapos kasi kailangan ng bunutin yung ngipin niya kasi magkokosto ng infection dahil nabubulok na. Tapos sabi ko, gusto mo ng ice cream? Naku, nung lalaki mata. Hindi ba, sabi nila, gamotang malamig kapag po medyo nasugatan na yung pagbunot ng ngipin. Sabi ko, sa isang kondisyon, o di ba, pag gustong-gusto natin ng isang bagay, kahit anong kondisyon, kahit hindi natin nakikita at naririnig pa yung kondisyon na yun, umuoo na tayo. Sabi niya, sige, paggamot natin ngipin mo. Naka-oo na siya. Pagdating po dun sa dentista, may request siya, sa isang kondisyon din daw. Sabi ko, ano yun? Tabihan ko daw yung dentista. Ang liit-liit lang ho nung clinic. So nag-request ako sa doktor, sabi ko, pwede ho ba na habang ginagamot nyo, binubunutan ng ngipin, tabi po tayo, nagkakabanggaan ang aming balakang. Tapos hawak-hawak ang aking kamay. Hawak-hawak niya ang aking kamay. Sabi ko, anak, sandali lang yan, sandali lang. Sandali lang yan, promise. So, yung doktor, siyempre, iba ang paraan sa bata. Nilagyan ng anesthesia, yung pwedeng tusukan ng injection para anesthesia sa loob. So, hindi niya namalayan, bunot na ang ngipin niya. Sabi ko, anak, ang tapang mo naman. Bakit, mami? Tapos na. Ay, ganun lang. Alam mo, sabi na anak ko, pabunot na daw lahat. Nasihan sa laban. Alam niyo, minsan, habang tayo'y nakatingin lang sa laban at hindi tayo umuusad papunta sa laban, natatakot tayo lalo. Do you remember, Helen? Punta tayo sa China. Great Walls of China. Sabi ho nung aming pastor, sabi niya, tige, tingnan natin, akyatin natin yan. Figuratively speaking, illustration o kaya simbolo. Na kung ano ang kaya nyong akyatin, yun ang kaya nyong akyatin sa paglilingkod nyo. Sabi ni Helen, bumulong, talo na tayo. Bakit first level pa lang tayo, hindi na tayo makakakyat? Kasi sa sobrang taas ng walls, ano yan? Great Wall of China, habang papaakyat ka doon, yung puwersa nawawalan ka ng oxygen kasi sobrang ginaw na. Nakita agad namin ni Pastora Helen, sabi ko, hindi natin kaya ito, Helen. Biro mo, tingnan mo, pumaakyat sila, parang paisa-isa na lang akbang. Sabi namin ni Helen, oo nga, dito na lang tayo, panoorin na lang natin sila. Sabi ko, oo nga. Pero napansin ko, Helen, parang tayo lang hindi aakyat, nakakahiya. Subukan natin, ba't natin subukan? Oo nga. Sabi ko, kung hanggang saan lang kaya natin? Oo nga, akyat kami. Abay, nung umaakit kami, nag-enjoy kami. Naka-second level yata kami. Pero habang tinitingnan lang namin kung gaano kataas, natatakot kami. Pero nung nakita namin umaakyat sila at kinakaya nila, kaya nila. Sabi ko, tingnan mo may mas maputi pa buhok. Kaya natin, akyatin natin. Abay, naakyat namin, ang hinggit sa inaasahan namin na kaya namin akyatin, naka-second level pa kami. Minsan, yung laban ng buhay, hanggang titig ka na lang, natatakot ka. Kasi naglalaro na sa isipan mong hindi mo kaya. Sabihin mo sa katabi mo, para ka namang walang Diyos. Yun ang role na nga lang ng Lord sa atin eh. Tinitipid na nga natin siyang sambahin. Pati ba naman sa pagkilos at paggalaw niya para ipagtanggol ka, tinitipid mo pa siya. Alam niyo ba, pag tayo ipinagtanggol ng Diyos, binigyan natin ng Panginoon ng pagkakataong ipagtanggol tayo. Binigyan natin ng pagkakataon ng Diyos na ilaban tayo sa labang ito, napaparangalan ng Diyos. Because it's not by might nor by power, but by the Spirit of the living God. Be strong because God has given you us His Spirit, and His Spirit does not cause us to be afraid. Instead, His Spirit causes us to be powerful to serve God. He'll help us to love God and other people, and He helps us to control ourselves properly. Binibigyan niya tayo ng kakaibang lakas. Yung kanyang spirito'y sumasa atin. Kaya naman si David, pinanalo niya ang laban dahil hindi niya nakita ang laki ni Goliath. Ang nakita niya ay laki ng Diyos because the Spirit of the Lord is upon him. Si Samson, ang huling yugto ng buhay niya, nakaladkad niya sa kahihiyan ng Panginoon sapagat paulit-ulit siyang nahulog sa kanyang kahinaan. Pero nung dumating na yung revival in the Spirit, nagkaroon siya ng true repentance. Habang siya'y hiniya ng kaaway, binulag ang mga mata na katali. Humingi siya sa Panginoon ng awa. Bumaba ang Espiritu ng Diyos. Habang humahaba ang kanyang buhok. At doon, higit ang kanyang napatay sa panahong malakas siya at hindi siya bulag. Sa mga panahong tayo'y nadapat, babangon ka. At ika'y nananampalatayang may kayang gawin ng Diyos, higit ang gagawin ng Diyos sa mga nakaraang buhay mo, sapagkat sinubukan mo muli na magtiwala sa Diyos na iyong kinikilala.
Fight your war with full courage without fearing the consequences of war. Yung mga sundalong yan, alam naman nilang masusugatan sila, train na yan. Hindi maaaring hindi sila madaplisan ng bala, madapa, masugatan, kasama sa karanasan. Pero walang tinuro sa kanilang commander-in-chief na kapag ikaw'y nagasgasan, balik ka na, balik. Pag ikaw ay nahagingan ng bala, tumigil ka na sa laban. Kaya nga sabi nila, ang tunay na sundalo habang nasasaktan, lalong lumalaban. Sa sundalo ng mga anak ni Kristo, habang tayo'y sinusugatan ng kaaway, lalong nagpapatuloy sapagkat ang Diyos na tumawag sa atin ay Diyos na hindi na natiling sugatan, pinako sa krus pagkatapos ay nabuhay na muli para ipagtanggol tayo. Akalain mo kung ang kinikilala mong Diyos hanggang ngayon nakapako, paano nalaban? Kung ang kinikilala mong Diyos ay nanatiling bata sa sabsaban ng Bethlehem, paano na ang laban ng buhay? Salamat na lamang may laban ng buhay na ito't may papanalo sapagkat merong Diyos na nabuhay na muli. When we do His work, proclaim His word, represent His kingdom, we have all His power supporting us. Ephesians chapter 6. Tingnan niyo itong version na to, ang ganda. Now, my beloved ones, I have saved these most important truths for last. Be supernaturally infused with strength through your life union with the Lord Jesus. Stand victorious with the powers of His explosive power flowing in a true you. Sabi ng NIV, maikli lang pero napaka-powerful. Finally, be strong in the Lord and His mighty power. Hindi pwedeng yung lakas natin, alam mo yung lakas natin, hinuhugot lang natin sa lakas ng ating kapwa. Mahirap yun. Yung kapag ang pastor nahulog sa kasalanan, hulog ka na rin. Pag ang pastor nakita mong nagalit, sumablay, nakita kahinaan, ayaw mo na. Hindi naman pastor ang tagapagligtas. Hindi naman leader. Pagharap mo sa Diyos, kahit anong excuses mo at ang sinasabi mo, kasi yung pastor, yung leader, etc., hindi yan pakikinggan sa langit. Ang pakikinggan ay ang buhay na ginawa ng Diyos sa iyo sa daigdig na ito at paano mo inayos ang buhay na yon. Kaya napakahalaga ng Espiritu ng Panginoon na magpapalakas sa buhay ng bawat isa. Ikalawa po yung sinasabing the authority and the inspiration of God's Word. Sobra pong malaking sandata sa buhay natin na meron tayong salita ng Diyos. Amen o ba? We have a weapon, the Word and the truth of God, which is far superior to the enemy. Bakit po? Maraming pandaraya na gagawin ng kaaway. Sasabihin niyang hindi mo kaya. Panghihinaan ka ng loob. Kapag napintasan ka, ayaw mo na. Kapag may sinabi ang tao sa'yo, uurong ka na. Alam niyo ba si David hindi umurong sa laban? Nakatatlong insulto siya. Una, in-interview siya ni Saul. Medyo ininsulto siya. Tapos yung mga kapatid niya. Pagdating kay Goliath. Pero bumabad ba siya sa pang-iinsulto ng tao? Inintindi niya ba ang sasabihin ng sinuman? Tinuya siya. Hinatulan ang kanyang pagkatao. Ginad siya ayon sa kanyang kakayanan at kung sino siya. Pero nakita naman po natin ang kayang gawin ng Diyos. Yung kanyang kapangyarihan na magiging inspirasyon po natin, walang iba kundi ang kanyang salita. Sabi ng Romans 10:17, so then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. John chapter 8, Jesus said to the Jews who believe in Him, you are truly my disciple if you remain faithful to my teaching. Then you will know the truth and the truth will set you free. Marami po sa atin ang hindi nakakulong sa rehas ng bakal. Hinatulan ng husgado at nakulong, may kasalanan man o wala. Pero tayo po, matapos pong hatulan na nagkasala, pinawalang bisa nang mamatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo at sinuko natin ang buhay natin sa hukom ng mga hukom at tayo'y pinalaya na. Ang hirap kaya na kinukulong mo sarili mo sa takot. Sa pag-aalala, sa pangamba. Ulitin ko po, Ate Dali, kapag tumatanda na pala, di naman ako katandaan pa. Ang tumatakbo na sa isip ko, isa na lang ang ilalaban ko, kaligtasan ko at kaligtasan ng pamilya ko. Napatunayan ko na nang ako'y maglingkod sa Diyos, hindi ho kami nagdahop. Nako-confuse ang maraming tao, paano kami nabubuhay. Minsan po ay mga kaibigan ko, kinausap kami ng masinsinan, saan daw ba tanang gagaling ang aming ikinabubuhay? Yung source of income namin. Wala naman ako isasagot, kundi sa kamay ng Diyos. Hindi, anong kamay nga ng Diyos? Literally.
Sinisipagan ko na lang. Hindi ako naging mahusay at magaling na kumadrona na may lisensya, doktora, nurse, accountant. Ang asawa ko'y barbero at natapos pa ang pagiging barbero. Mga piling tao na lang ang ginugupitan. Siguro maiisip na talagang wala na kaming pupuntahan. Yes, wala na talaga. Naisip pa po ba kayong ibang pupuntahan bukod sa Diyos na nagpapala ng lahat ng bagay? Wala na ho akong nakitang pwedeng puntahan na magbibigay ng kaligayahan sa puso ko at mag-aayos ng buhay ko kasama ang aking buong sambahayan. Kaya alam ko, pinakamatalinong desisyon ko, huwag iniwan ang paglilingkod kahit mahirap ito. Our commander is also the greatest warrior that ever lived. He promised that even when all looks bleak, that we will be victorious. Onward, we must attack with the weapons, he said, he has issued us. When he gives the word, we will move. For now, we must resist the attacks and fight them with his truth. Kapag alam mo ang pangako ng Diyos, hindi ka maliligaw ng anumang gawa ng kadiliman. The world will tell us the lie that you can choose your gender na nangyayari na ngayon. Na pwede mo nang piliin kung gusto mo maging babae o lalaki. At binibigyan ito ng batas at pilit na ipinapasa. Isang kalokohan ng kaaway na magsisira ng buhay ng napakaraming kabataan. Na kapag ikaw'y nag-asawa at ayaw mo na, hindi mo na kayang ituloy ang pag-aasawa mo, mag-divorce tayo. Isang gawa ng kadiliman na sinabi ng John 10:10 na parito ang kaaway para magnakaw, magwasak at manira. Papasalamat ako sa inang ko, tumabugal sila. Umabot sila ng golden. Ate Dali, kayo ba malapit na mag-golden ni Kuya? Malapit na. Grabe. Hindi yun ang nakakakilig Hindi yung bang bagong kasal, tapos ang sweet-sweet. Ang nakakakilig, ate, sa tuwing pagluluto mo pa si Kuya. Di ba yung bang ganun 50 years. Ako nga, 25 years kinilig dahil naitawid ko yung 25 years, Kuya. Hindi nakakakilig yung happy 7th month anniversary. Pagdating ng 8 months, hindi na, magkaiba na ng jowa. Ba't nauso yan, monthly anniversary, 3rd month anniversary, 4th month anniversary. Bakit? Kasi umiikli na lang ang relasyon ang dapat nating ilaban pagdating dito sa buhay na ito, hindi ang marangyang buhay, kundi marangyang relasyon. Na kahit ano ang kulang, nagmamahalan, nagtitiisan, nagsasakripisyo, at nagsasamang matagumpay. Iyon yung pandaraya ng kaaway. Na yung pandaraya ng kaaway, okay lang magpakatandang dalaga ka, i-preserve mo na lang yung nandyan sa'yo, i-preserve mo, monthly, babayaran mo ng $25,000. Kapag matanda ka na at may mapapangasawa ka na, gawin mo ng bata. Ganun nakatalinong siyansa. Delayed ka nga lang ng 3 weeks, alam mo na kung bata, ang anak mo, lalaki, babae. Yun na yung latest ngayon Dati, hintayin mo pang 9 na buwan. Pag nakatalikod, pina-ultrasound mo, hindi mo alam kung babae o lalaki. Gumastos ka ngayon. 3 weeks pa lang delay. Basta ikaw ay, alam mong positive, malalaman agad kung babae o lalaki. Ganun na yung DNA ngayon. Lalong tumatalino ang tao, lalong nag-aalala ang tao, lalong nahuhuli sa kaligtasan ng tao kasi umaasa na sa mga makabagong nalalaman na nagpapadali ng kanilang kahirapan. Kaya wala nang pangako ng Diyos. 3 na lang po, pangatlo, 10 minutes, tapos na po ako. The encouragement and the accountability of God's people. Believers need to stick together in times of trouble. Come on, kung merong magkakakampi, mga anak ni Kristo yon. Hindi ko mo, merong isa na nahatulan, kampihan na lahat. Ito, sabi, hindi ho akin galing tong topic na to, Binigay lang, worldwide. The encouragement and the accountability of God's people. There is power of brethren living together in unity. Nagkakaisa sa espiritu, nagkakaisa sa katotohanan, nagkakaisa sa tama, hindi sa mali. Hindi ko mo yung karanasan niya, nasaktan siya at kahit mali, kampi ka na sa kanya. Hindi ba pwedeng kahit pareho tayo na nakaranasan, pero alam kong mali, hindi ako kampi sa'yo, pero nasa likod mo ako, magpapalakas sa'yo. Ang pinakamasakit na hatol na makukuha paminsan ng tao sa loob ng iglesia. May umaten lang na medyo labas ang slit, sasabihin mo, kapal naman ang mukha nito, umaten pa, dilalabas naman ang ita. One time na-invite po ako sa pinakadulo po ng Bulacan, anniversary, bulubundukin. Punta kami ng anak ko, si Kai. Bata pa si Kai noon. My God, akala ko kung ano yung kala ko, gala night. May umaten, nakapangkasal,
nakapangsagalay eh. Merong umaten, palang naka-swimming trunk. May umaten na karaniwan lang. Sabi ko, bakit ganon? Kasi ang ginawa pala ng mga leaders workers, nagpamigay ng mga damit na hindi na nila ginagamit. Ang announcement, ma-anniversary po tayo, suot niyo po sa anniversary. Sinuot ng mga ita. Sumisikip ang dibdib ko. Hindi ko alam kung paano magsisimula. May nakadamit pang kasal, may pang-abay, tapos dito may naka-swimming trunk, tapos meron to nakapang-jogging, dito may naka-ordinaryo. Sabi ko, lupit naman. Ita, bibigyan nyo ng pangkasal dahil hindi mo na nagagamit at nakasisikip lang sa bahay nyo. Paano ba magbigay ang Kristiyano? Ato, bibigay ko kasi ayoko na nito. Pangit kaya, ang daling masira. Bibigay mo? Di ba pwede magbigay ng damit? Ayaw mong bigay, sino bibigyan? Hindi, Mango to Sarah to Sarah. Ay, hindi, kasi Celine to, yun, gano'n. Diba? Malupit pa nito, pagdating sa pagbibigay, yung mayamang-mayaman, tatapatan mo yung bibigay mo sa kanya dahil mayaman. Pero dahil ito, mahirap lang, giveaway lang. Bumili ka ng mantika, may kasamang giveaway na sandok, yung sandok ibibigay mo rito, yung mantika sa mayaman. Pagdating ng mayaman at binigay mo ng pangmayaman, itatabi na yan. Pero yung mahirap, ba't di natin patikimin ng pangmayaman? Nandyan po ba kayo? Hindi na maaano yun, masaya na yan. Bakit? Bigyan mo nga lang ng pandesal na may keso yan. Bira makatikim ng keso yan. Nasusukat doon kung paano ka nakikipag-isa sa Espiritu ng Diyos at kung paano ka magmahal ng iyong kapwa. Grabe ang giving na yan, talagang purihin ng Diyos. Grabe ang paggawa ng mabuti, lalo na sa mga Kristiyano. Galatians chapter 6, verse 9 and 10. Huwag kang magsawa sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa pagdating ng panahon kung di ka magsasawa, ikaw ay aani. Lalo na sa mga kapwa mo Kristiyano. Encouragement from one another is mighty advantage of the church against the enemy. Hebrews 10:25, some people have stopped meeting with a group of Christians, but that is not good. We should all continue to meet together. Gaya ng Hebrews 10:25, don't stop meeting together with other believers. Huwag daw tayong huminto. Naalala ko yung pastor, pagkatapos ng preaching niya, bumalabas at kinakamaya ng mga leaders workers. Tinatapik. Tapos merong workers na umaten, kasi special occasion yun. Sabi niya, you need to attend spiritual warfare. Sabi niya, bakit po? Kasi tuwing Pasko at anniversary ka lang nandito Bubulong-bulong po yung worker. Sabi niya, silent worker kaya ako. Hindi man ako umaaten ang puso ko kay Lord. Ganun tayo no? Minsan marami po tayong sagot sa mga tanong. We are not set free to live unto ourselves. We are set free in order to battle. That is the call that comes to all Christian. Ako alam kong hindi ako matalino Kaya bakit hindi ko bibigyan ng pagkakataon ng mga leaders worker na mas matalino sa akin, na bigyan ko ng pagkakataon na tanungin sa mga hindi ko alam na magagamit para lalong lumaki ang iglesia? No. Marami kasi hindi na alam, nag-aalam-ala naman nagtatali-talinuhan pa. If you want to see the glory of God, come down from the mountain of pride. Ang mga umuunlad, yumayaman na tumatalino, ay hindi natatapos ang kanilang pag-aaral at magtanong sa mga di nila nalalaman. We are set free to do battle, to engage in the fight, to overcome in our own lives, and to become the channels by which others are set free. The habit of coming together will make us become dedicated, become durable, become deliberate, become delightful. Nakatuon, matibay, laging nandoon, nagliliwanag dahil sa Panginoon. Because we do not allow ourselves to become easily discouraged and not to think about quitting. Minsan maliit na bagay One time, ako ay napakarami kong schedule. Meron akong online meeting, kailangan po ako sa body of Christ, tapos may aayusin pa ako dito sa bahay, may hahabulin akong bills. Naku, grabe. Bigla, merong nag-message. Pastora, yun pa, sagot. Tapos ang emoji niya, parang may tarak pang ganyan na kutsilyo. So, why? Bakit? Tulungan niyo po ako. Nahirapan na po ako, pwede ako magpa-cancel. Siyempre, pagbibigyan mo, gusto mo call? Message. Message po. Okay, anong problema? Kasi po, kailangan ko pong mag-abroad. Sabi ko, ba't ka mag-abroad? Para magtrabaho po. Di ba may maganda kang trabaho? Kailangan po kasi yung pamangking ko, pa-o-opera ko para po buhayin ang kanilang pamilya. Di ba wala kang anak? May trabaho asawa mo? Opo. O ba't iiwan mo asawa mo? Para sa pamangkin mo. Siyempre, magka-counsel ka.
Wala bang ibang paraan ng Diyos? Ba't kailangan umalis? Iiwan mong asawa mo? Di ba ang principle ng Bible? Tita, ganun ako ng ganun. Eh kasi po ganun haba, ate, umabot ng 35 minutes. Sakit nga ng ganito ko. Eh. Pak. Habang nakatingin ako doon sa laptop ko, sumasagot ako. Pag paminsan-minsan, tumitingin ako, nakangiti kung gano'n. Balik ulit, tsaka text ako ng text na gano'n. Tapos habang nagbabayad ako online by bills, grabe yun, 3 nagawa ko. Ma-attend ako online, nagka-counsel, nabayad ako bills online. Ang lupit pa nito, wala akong laman na GCash. Pasok pa ako doon sa CMT ko, lagyan mo nga muna yung GCash ko. Babang transfer ko na lang sa'yo, etc. 4 yung nagawa ko. Tapos ito, after 35 minutes, sabi niya, Pastora, hindi naman talaga ako aalis eh. Joke. Oh my God. Sino rito hindi mapipikon? Ililibre ko ho dyan sa Cafenenso. 35 minutes, palitan ng messenger. 3 yung kausap mo. Sasabi niya, joke lang po, thank you sa time. Naglalambing lang ako sa inyo. Sabi ng isip ko, maglalambing ka, ganyan gusto mo? Suntukan kaya tayo, lambingan. Pinhilit kong maging compose. Lagi kasing sinasabi ng mga anak ko, Mommy, be compose. Okay, compose. Uunawain ko na lang to, siguro nasabik sa akin. Ako, nag-a-alarm na. Tapos na talaga ako, nag-alarm na. Siguro dahil nasabik sa akin, etc. Lahat ng klaseng iisipin mo para maging compose ka. Okay, compose. Ilan po sa atin ang maliliit na bato ng kaaway, na ibabato, napapabagsak ka? Parang si Goliath, bato lang ang katapat, bumagsak. Sana po, wala tayong katapat para bumagsak. As a follower of the Lord, you don't have to through life drowned, rooted, and defeated. Come see what it means to be the winning side. As the battle rages, the Lord will be with you, will be with us. Do exploits and shake well. God is with us. He will never leave us nor forsake us. Kapatid, sa panahon ng laban, hayaan mong ang Diyos ay kasama mo. Huwag mong hayaan na iwan ang sarili mo na lugami at talunan. Lahat ng laban sa mundo ay may magagawa ang Diyos. Bibigyan kanya ng kanyang espiritu para mapagtagumpay ang ito. At tandaan po natin, if God is with us, who can be against us? Tumayo po tayong lahat. Dalhin po natin sa throne of God ang lahat ng laban. Sino rito ang may sakit karamdaman, physically, emotionally, mentally, spiritually, financially? Sino rito ang nasa kalituhan? Sino rito ang may anxieties? Sino rito ang merong laban na kung saan ay pakikibaka sa sarili? Depression, stress. Lagay natin ang ating sarili sa trono ng mga trono. Ibigay natin sa Diyos ang lahat ng labang ito. Let us worship the Lord with thanksgiving in our heart. Hayaan natin ang laban na ito ay laban ng Diyos. Let us declare it by faith that we are not the victim, but we are the victors. We are in the winning side. Come on, Christian! Hallelujah! We're gonna lift our voice in victory. We're gonna make your praises loud. The enemy has been defeated, and death couldn't hold you down. We're gonna lift our voice in victory. We're gonna make your praises loud. Shout unto God with a voice of triumph. Shout unto God with a voice of praise. Shout unto God with a voice of triumph. We'll lift your name up. We'll lift your name up. Shout unto God. This is our declaration, Lord. Shout unto God with a voice This of is praise. our Shout declaration. unto God with a voice of triumph. We'll lift your We name are up. in the winning We'll lift your name side. up. Shout unto God with a voice of Hallelujah. triumph. Shout unto God with a voice of praise. Shout unto God with a voice of triumph. We'll lift your name up. We'll lift your name up. Shout unto God with a voice We of give you praise, triumph. Jesus. Shout unto God Let the with a voice manifestation of of God's praise. power and Shout strength. unto God with a voice of triumph. Hallelujah. We'll lift your name up. Shout unto God with a voice of triumph. Thank you, Jesus. Shout unto God with a voice of praise. Shout unto God with a voice of triumph. We'll lift your name up. We'll lift your name up. Let us lift our hands. Let us declare there is power in confession. Let us declare this. I am more than a conqueror. I will always triumph. I can do all things through Christ. The devil cannot defeat me. People cannot disillusion me.
Weather cannot weary me. Sickness cannot stop me. Battles cannot beat me. Money cannot buy me. Governments cannot silence me. And hell cannot handle me. I am a soldier. Even death cannot destroy me. Jesus is Lord over my life. Panginoon, sa ngalan ni Jesus, anumang uri ng sakit karamdaman ay pinawawala namin ng bisa. Anumang kaguluhan sa pamilya, anumang mga gawa ng kadiliman sa isip at puso ng iyong mga anak, pinawawala namin ng bisa. And we declare that we are in the winning side. We are healed by the blood of Jesus. We are overcomer. Thank you, Lord. And we are not the victims, but we are the victors. We give you praise.